magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Ang nilalagay ko ay puno ng kaalaman. Gayon din dito sa pagganyak sa paksa o motibasyon. Hindi ko nilalagay sa PowerPoint yung pagganyak sa paksa at motibasyon dahil hindi rin naman iyon maiintindihan ng mga estudyante. Ang nilalagay ko na lamang ay yung hulawit, puno ng kaalaman, gayon din yung arat na sa bansang Amerika kasi mas maiintindihan nila yon, mas mauunawaan nila. Ngayon, balik tayo sa sumunod na bahagi. Dito nga sa impormasyon sa bansa, kanina 'di ba nabanggit ko na doon sa sanggunian meron doon link. Yun yung link ng video na ito. Kumbaga, itong video na to, in-upload ko rin to sa YouTube at kinuha ko yung link nun tapos nilagay ko sa sanggunian. Itong video na to, ginawa ko siya, sariling gawa ko na impormasyon sa bansang Amerika. Nakalagay din dito, i-play ng guro ang inihandang video na nagpapakilala sa bansang Amerika. Nakalagay sa kabilang bahagi, makikisa ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng panonood. Sa paggawa ng lesson plan, dapat i-check hanggat wala ng typo. Alam ko, naalala ko nung month pa lang na November, nakailang gawa ako ng lesson plan. Sobrang daming typo. Halos linggo-linggo nag-uulit ako ng print. Kasi minsan, na-overlook ko, buti na lang, sina-check din nung teacher na may handle sa akin o yung city ko. At talagang tinitignan nila yung mga maling mga baybay. Naalala ko nung first dry run ko, halos 4 na teacher, 3 teacher yung nag-check ng lesson plan ko. Napakadami pa lang, mali pa rin baybay. Kaya hanggat nung mga 1 linggo bago yung demo ko, nag-uulit pa rin ako nun ng lesson plan. Sobrang dami kong nagawang lesson plan. Pero nakakatuwa naman kasi lahat naman yon worth it. Sumunod, pagkatapos ninyong panoorin ng video, natitiyak kong nagkaroon kayo ng ilang karagdagang kaalaman sa bansang Amerika. Sumunod na ang pagtalakay sa paksa. Ito, hindi mo na rin ito ilalagay sa PowerPoint. Automatic na ang ilalagay mo ay yung pamagat nung tatalakayin. Nakalagay dito kahapon ay may kasunduan tayo na kailangan ninyong panoorin. Ano nga ulit ang pamagat ng akdang iyon? Dito sa pagtalakay ng paksa, dahil nga demo yun, 1 hour lang, dapat mapanood mo na yung panitikan doon sa mga estudyante before pa kayo magkita sa pinakaaraw ng demo. Kasi kung ipapanood mo yun sa klase o sa mismong demo mo, ubos ng oras. Hindi mo na magagawa yung ibang activity, mauubos na yung oras. Baka magre-demo pa. Kaya mas maganda na ipanood mo na ito sa estudyante mo bago ka pa mag-demo at sabihin na lamang na ito yung naging kasunduan o naging assignment nila noong nakaraang araw. Nakalagay dito dahil nga napanood na nila ang pamagat po ng akdang aming kailangan panoorin ay Aguinaldo ng mga Mago. Ang sabi ko, magaling, tama ang iyong kasagutan. Naalala ko dito, nung pinaka-demo ko, nagulat ako kasi ang daming mga mag-aaral o estudyante yung hindi pa na nakapanood kasi 2 video yung sinend ko. Yung una, sina Pebeo at Ruan at yung Aguinaldo ng mga Mago. Sina Pebeo at Ruan, kung matatandaan nyo, nasa balik-aral siya. At yung Aguinaldo ng mga Mago, yung pinaka-lesson ko. Ang nagkamali ako, sinend ko sa kanila ng sabay. Nangyari, nung mismong demo, nalaman ko na yung sina Pebeo at Ruan pala yung napanood nila. Kinabahan talaga ako noon. Habang nag-aayos, kinukwento ko na lang sa kanila at salamat sa Diyos kasi yung mga mag-aaral o yung pangkat Bonifacio na natapat sa akin ay tunay namang mahusay. Naunawaan agad nila at naintindihan. Nakalagay dito akdang Aguinaldo ng mga Mago, isang maikling kwento. Kapag Filipino major ka, yung gagawin mong lesson plan, nakapaloob din doon kung ano bang uri ng panitikan yung tatalakayin mo. Kung ito ba ay maikling kwento, nobela, ito ba ay alamat,
ito ba ay pabula, nakalagay din yon. Tatalakayin mo din yon dun sa mismong demo mo. Dahil nga yung aginaldo ng mga mago ay maikling kwento, naglagay na lamang ako dito ng isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ito ay natatapos lamang sa isang upuan. Kung mapapansin nyo, maikli lamang yung inilagay kong kahulugan ng maikling kwento. Ang sabi kasi sa akin nung city ko, na huwag nang habaan, sabihin na lamang na balik-aral na lamang ito. Pumasok ako sa Bahet August 19. Tapos nag-demo ako December 12. Ibig sabihin, yung maikling kwento, na topic na namin yan bago pa mag-December 12. Kaya alam na ng mga estudyante yan. Kaya sa pinaka-demo, maikling kwento, maikli na lang yung kahulugan niya at magsisilbi na lang as balik-aral. Nakalagay dito, elemento ng maikling kwento. Noong una, sinasabi ko lang yan, ang elemento ng maikling kwento ay tauhan, tagpuan, banghay, pero sabi nung city ko, mas okay kung bibigyan ko ng kahulugan para mas maunawaan ng mga mag-aaral. Halimbawa, tauhan, ito yung mga karakter at gumaganap sa isang maikling kwento. Tagpuan, dito nangyayari at panahon kung kailan nangyayari ang isang maikling kwento. At ang ikatlo, banghay, ito yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Isinama ko yung banghay bilang elemento kasi kung matatandaan nyo, nandoon ito doon sa layunin ko. Diba? Sabi na iisa-isa ang banghay ng maikling kwento. Sa dulo ng demo mo, dapat yung layunin mo na yon, nagawa mo lahat yon. Na isa-isa ba? Nakapagbigay ba ng saloobin? May pangkat ba yung mga estudyante? Ganon. Dapat yung mga layunin mo, hindi lang yung display. Dapat sa huling bahagi ng demo mo, natapos mo lahat yon. Sumunod, ngayon dadako na tayo sa may akda at nagsali ng akdang tatalakayin natin ngayong araw. Base sa pinanood ko sa inyong video, sino nga ulit ang may akda ng akdang aginaldo ng mga mago? Sasagot yung mag-aaral, ang may akda po ng akdang aginaldo ng mga mago ay si O. Henry po. Kapag Filipino at English major ka, asahan mo na yung mga writer, bibigyan mo yon ng mga impormasyon. Kaunti lang naman. Katulad dito, orihinal na sumulat si William Sidney Porter. Sa gisag, panulat lamang niya ang O. Henry, ipinanganak noong 1862 at pumanaw noong 1910. Kilala sa pagsulat ng maikling kwento at mga tula. Dito, sa experience ko, dahil nga merong nagsalin, pero nung mismong demo ko kasi, oo, may nagsalin. Kaso nga lang, wala akong makitang impormasyon nung nagsalin. Alala ko, nung nag-usap-usap na after demo, tinatanong ako, bakit daw sa original na sumulat may mga impormasyon, pero doon sa nagsalin, walang mga impormasyon. Ang isinagot ko na lamang dahil wala po akong makita sa Google. Ayoko namang maglagay ng kung ano-ano lang kasi baka mali. Kawawa naman yung nagsalin. Iba yung impormasyon na ilalagay ko. Pero ayun nga, kapag English or Filipino major ka, asahan mo na bibigyan mo ng impormasyon yung writer, gayon din yung nagsalin. At dadako na tayo sa, ito na yung pinaka activity na magpapatunay na napanood nga ng mga bata yung video na ibinigay ko. Nakalagay dito, para sukatin ang inyong pagkaunawa sa akda ay may inihanda akong gawain. May libro ako ritong inihanda pero wala pa itong laman. Ang kailangan ninyong gawin ay hanapin sa mga larawan ng una, ikalawa, ikatlo, ikaapat at ikalimang pangyayari. Kapag tama ang inyong kasagutan ay ididikit ninyo ito sa katumbas na pahina ng librong hawak ko. Panuto, itong panuto nakalagay din doon sa PowerPoint presentation para kahit hindi nila ako marinig, mababasa naman nila. Nakalagay, panuto, pagsunod-sunurin ng mga larawan at idikit sa katumbas na pahina ng libro. Kapag nadikit na ang 5 larawan sa libro, isasalaysay na ito ng huling mag-aaral na sasagot. Ito yung mga larawan. Unang larawan, ikalawang larawan, ikatlong larawan, ikaapat na larawan, at panlimang larawan. Itong larawan na to, hindi na ako nahirapan kasi meron sa YouTube video ng aginaldo ng mga mago. Kumbaga, kinarap ko na lamang tapos pinagsama-sama para mabuo yung mga larawan. Katulad nitong ikalawang larawan, hindi naman talaga sila swak na swak. Ang ginawa ko, inedit ko. Tapos, eto rin, hindi rin siya swak na swak, inedit ko lang din. Pero salamat kasi meron nang available sa YouTube. Napakahirap gumawa ng animated video.
Katulad neto, kinuha ng mag-aaral yung panlimang larawan. Ang sasabihin ko, magaling, tama ang iyong kasagutan. Ngayong nabuo na natin ang libro,